Kaugnay pa rin po ng pagtutok natin sa mga proyekto para sa mga persons deprived of liberty. Pag-uusapan po natin ang Stella Project. Isa po itong programa na tumutulong sa mga babaeng PDLs na makapiling ang kanilang mga anak na pansamantalang napalayo po sa kanila simula nung pumasok po sila sa piitan. At para mas bigyan pa tayo ng detalye tungkol sa proyektong ito, ay makasama natin sina Atty. Loy Villarin at Mark Angelo Zamora na ilan sa mga nanguna sa pagpapatupad ng proyektong ito. Magandang umaga po and welcome sa Rising Shine Pilipinas. Hi, good morning. Good morning, Atty. Loy and Mark. Tell us more about this project, Stella. Paano ba na-conceptualize itong proyektong ito at tungkol saan ito? Okay, so yung Stella Project po, nagkaroon kami ng pagkakataon sa Humanitarian Legal Assistance Foundation or HLAF na nabigyan kami ng pagkakataon nito dahil may lumapit sa amin na dalawang fine art student from the Technological University of the Philippines. So, si Miles Angelo at saka si Rica Odron po. Okay. So, lumapit sila sa HLAF kasi gusto nilang tumulong sa PDL using their thesis pero hindi nila alam paano. So, kami, binigyan namin sila ng chance na makapunta sa jail, tapos ma-interview yung ibang mga PDLs, tapos nalaman nila na gusto pala nung mga PDL basically is to spend time with their children. Ayun. So, paano makatulong itong librong ito or the Stella Project para maugnay ang mga nanay na nasa piitan at maging ang kanilang mga anak? Ginagamit talaga namin yung Stella na coloring book for an activity. Okay. So, I think si Mark po, maganda Mark, go ahead. Actually, ginagamit po namin yung activity or the Stella Project for the kids po mismo is para matulungan ng mag-spend time, more time nga po doon sa mga nanay po. No? Nagkakaroon kami ng activity itself na bukod sa coloring na usual na ginagawa nila or bukod sa coloring itself is ginagawa rin silang iba. Nagkakaroon din po kami ng mga pag-games sa mga bata. Pinagkakaroon ng bonding sa mga bata, and every Stella po nagkakaroon ng iba't ibang pakulo kumbaga or iba't ibang pag ginagawa kami sa kanila. Like for example, yung Stella 1 po namin, may mga ginawa po kami pag-games, and then Stella 2 may ginawa kaming mga love letter with each other sa magulang, and then Stella 3 yung magkakaroon ng support for the mothers po, yung sa kanya magkaroon sila ng mga activity pa na more po. Yun po. Kamusta ang reception ng mga PDLs ng mga babaeng na naging benepisyaryo ng proyektong ito? Napakaganda po. Actually, nagkakwentuhan din po kami doon na hindi namin ine-expect na for all 3 times na kinonduct namin yung project is nag-iiyakan talaga sila, di ba, Mark? Yes, yun po. So, precious siguro talaga yung moments na yun. Siyempre, hindi nila kasama palagi yung kanilang nanay. Opo. Saka isa siguro sa storya po doon, no, yung marami pong nagbabahagi ng mga nanay na PDL na first time nilang nagagawa. Yung mga hindi po nila nagagawa sa labas na mga pagbabanding sa ng kanilang anak sa magulang, yung mababasahan nila ng story, yung coloring, nagawa po nila sa loob sa True Stella Project po, no. Yun po yung pinaka nakakatuwa din po para sa amin po na nagagawa nila po first time True Stella Project po. Okay, you have your interviews or case studies for sure. Can you tell us dun sa mga personal stories upon doing the Stella or during the Stella Project? Ano daw yung mga kwento specifically na kanilang naaalala dahil sa project na ito? Ayun nga po yung gaya ng nabanggit ko po, no, yung mga first time nilang nagagawa po yung bagay na yun. Meron kasing PDL po kami na encounter or marami ay hindi nila nakbibigyan ng oras yung mga anak nila minsan sa labas, pero nung napunta po sila sa loob ng jails ay nagkaroon ng mas deeper po na bonding with mother and with the child po, no. Yun po yung nagkakaroon sila ng masayang bond napapatibay, and then bukod pa po doon, no, na mamitigate or natutulungan din yung mental health ng bata po sa kanong nanay po, no. Natutulungan na kahit papaano ay maibsan yung pangungulila po. Ayun po. Tungkol saan ang kwentong ito? Yung kwento po ng Stella, ni-recommend yun ng HLAF for the students. Sabi namin, pwede nyo siyang ihalin tulad sa magulang na nakulong sa piitan sa panandalian panahon, tas babalik din. So, ganun po yung story na laman ng kwento. Bali yung Stella po, si Stella ay yung nanay ni Stella ay nawala habang namimingwit ng bituin sa Kalawakan. Nung nawala po, si Stella ay akala niya hindi na babalik yung nanay niya. Pero sa tulong po ng isang ni Ulap, hinihantulot po namin si Ulap sa ating mga BJMP personnels po saka sa HLAP. Tinulungan po yung nanay ni Stella na
makabalik po yung nanay dun kay Stella po. Okay, coloring book, no? Ang galing. Oo, so pwedeng nagkakwentuhan at saka sabay na rin ang pagkukulay. At yung mensahe ng hope, ng pag-asa, na possible pa rin naman talaga na magkasama silang muli. Kasi sadly, ibig sabihin nito, kumbaga, nandun sila sa loob ng piitan, bata pa lang yung kanilang mga anak, ano? So talagang yung growing and crucial years ng mga bata, hindi nila nakasama yung kanilang nanay. So through this project, somehow, nabibigyan nila ng oras yung kanilang mga anak. Kasi syempre, there's hope pa rin naman talaga. There's a second chance for the persons deprived of liberty. Pero kayo, ano yung natutunan ninyo through this project? Actually, more of mas na-inspire kami to look for more creative ways na kung paano ba namin matutulungan yung mga PDL. Kasi marami po silang pangangailangan sa loob na syempre natutugunan po ito ng mga BGMP natin. So, gusto lang namin ng something more creative kasi ano pa ba yung pagbata ka? Ano bang naaalala nyo na mga quality time kasama ng magulang natin, di ba? Naglalaro yan, nagko-coloring book, nagsa-storytell. So, para siyang thinking outside the box na more than the normal visits na nangyayari po. Gaano nakatagal itong Stella Project na ito? Actually, pangatlong beses pa po namin siya nagagawa. From May po yung first Stella project namin. May, tapos sunundan po siya ng July, then sunundan po siya ng September. Sa iba't ibang mga lugar. Yes. Marami naman tumutulong sa inyo. Kumusta ang tulong? In terms of tulong po, yung sa manpower po, ang nakakasama lagi namin, nagpapasalamat din talaga kami sa mga interns po namin sa HLab po. From Stella 1 at UP po yung creator, Stella 2 ng Batangas State University, and then yung Stella 3 po natin is yung University of Santo Tomas. Yung mga interns po namin, ang isa sa mga tumutulong po sa amin para How can we make this sustainable, Attorney Loy? Actually, ang gusto sana namin hingin ng tulong dyan is sana mapondohan po yung pag-produce pa ng mga Stella na coloring books para mabigyan natin yung mga jails nationwide. Kasi sa ngayon, yung focus na jails na nabibigyan namin ay Quezon City sa NCR po. So, maganda kung mas marami tayong ma-print, mabigyan namin yung ibang jails nationwide. And siyempre, dapat rin po may mga magvo-volunteer para mag-conduct po ng activity. Ayun po. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng makabuluhang proyektong ito. At panigurado po na sana'y maraming tumulong dito sa Stella Project na ito. Tara po, bigyan natin ng pag-asa. Paano ba makakontak yung HLAF? Meron ba kayong social media account? Yes po. Sa Facebook po, Humanitarian Legal Assistance Foundation or www.facebook.com/HLAFPhil. Ayan. Maraming salamat, Attorney Loy at Kim Mark. Thank you. Thank you.